Sa pinakaliblib na bahagi ng San Nicolas, may isang baryo na bihirang mapuntahan ng mga tagalabas. Ang mga puno roon ay tila mas matataas kaysa karaniwan. Ang hangin ay may dalang kakaibang lamig kahit tirik ang araw. At ang katahimikan ay may halong bulong na hindi may paliwanag. Tinatawag iyon ng mga karatig bayan na baryo ng mga anino. Ngunit sa mga matatapang o mapusok, ito'y mas kilala bilang baryo ng mga aswang. Walang nagtatagal doon na hindi taga roon. Ang mga dayo ay alinman sa nawawala, nababaliw o kusang umalis na hindi na lumilingon pa. Ngunit sa isang hapon na tila ordinaryo, isang kariton ang dahan-dahang pumasok sa baryo. Sa ibabaw nito ay nakaupo ang isang matandang lalaki. Kulubot ang balat, matalim ang mga mata at may suot na kupas na salakot. Katabi niya ang isang binatang may matipunong pangangatawan at seryosong muka. Sila ay sina Obor San Miguel at ang kanyang anak na si Rolando San Miguel. Hindi sila ordinaryong mag-ama. Sila ay mga albularyo. Habang papalapit ang kariton sa gitna ng baryo, tila unti-unting namamatay ang mga tunog sa paligid. Ang mga batang naglalaro ay tumigil. Ang mga aso ay biglang napaungol. Ang mga matatanda ay napalingon. May halong pagtataka at takot sa kanilang mga mata. Amang, parang hindi maganda ang pakiramdam ko. Mahinang wika ni Rolando habang pinagmamasdan ang paligid. Ngumisi si Obor, ngunit hindi iyon ngiti ng saya, kundi ng isang taong pamilyar sa panganib. Normal lang yan, sagot niya. Ibig sabihin, buhay ang baryong ito at may tinatago. Tumigil ang kariton sa harap ng isang lumang bahay na yari sa kahoy. Halos wasak na ang bubong at tila matagal nang walang nakatira. Ngunit iyon ang kanilang bagong tirahan. Isang matandang lalaki ang lumapit sa kanila. Siya ang kapitan ng baryo, si Kapitan Berto. Payat, maputla at tila laging kinakabahan. "Kayo ba ang mga bagong lipat?" tanong niya. "Oo," tugon ni Obor. "Kami ang mag-aalaga sa baryo ninyo." Napakunot ang noo ng kapitan. "Mag-aalaga? Alam niyo ba kung saan kayo napunta?" Bahagyang tumawa si Obor. "Mas alam namin kaysa sa inaakala mo." Kinagabihan, habang inaayos nila ang kanilang bagong tirahan, napansin ni Rolando ang kakaibang katahimikan. Walang huni ng kuliglig. Walang ingay ng ibon, at higit sa lahat, walang hangin. "Amang," bulong niya, "bakit parang walang buhay dito?" Hindi agad sumagot si Obor. Sa halip, inilabas niya ang isang maliit na supot mula sa kanyang bayong. Binuksan niya ito at kumuha ng pulbos na tila abo. "Isaboy mo ito sa paligid ng bahay," utos niya. "Huwag mong hahayaang may puwang." "Para saan po ito?" "Proteksyon." Hindi na nagtanong pa si Rolando. Sinunod niya ang utos ng ama at maingat na isinaboy ang abo sa paligid ng bahay. Pagkatapos, pumasok siya at isinara ang pinto. Ngunit bago pa tuluyang magsara ang pinto, may narinig siyang kakaibang tunog. Isang mahinang tawa. Nagmula ito sa likod ng bahay. "Amang, may narinig ako," agad niyang sabi. Ngunit si Obor ay tila kalmado lamang. Umupo siya at nagsindi ng insenso. "Simula pa lang yan," sabi niya. "Hindi sila natutuwa sa pagdating natin." "Sila?" Napatingin si Obor sa madilim na bahagi ng bahay. Ang mga tunay na may-ari ng baryong ito. Biglang lumakas ang hangin. Bumukas ang bintana kahit nakasara ito kanina. At mula sa labas, may isang aninong dumaan. Mabilis, tahimik, ngunit sapat para makita ni Rolando. Isang nilalang na hindi tao. Napaatras si Rolando. "Amang, totoo nga po sila." Ngumiti si Obor, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. "Hindi lang sila totoo," sabi niya. "Marami sila." Biglang may kumatok sa pinto.
Tok, tok, tok. 3 beses. Mabagal. Malalim. Nagkatinginan ang mag-ama. Bawal kang magsalita. Utos ni Obor. Kahit ano pa ang marinig mo. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, ngunit hindi niya ito binuksan. Sa halip, nagsalita siya sa mababang tinig. Umalis ka. Hindi ka namin tinatanggap. Sandaling natahimik ang paligid. Pagkatapos, isang malakas na ungol ang narinig mula sa labas. At ang pinto ay biglang niyugyog. Boom! Napaatras si Rolando sa takot. Ngunit si Obor ay nanatiling matatag. Naglabas siya ng isang maliit na anting-anting at hinawakan ito ng mahigpit. Hindi kayo uubra sa amin, mariin niyang sabi. Maya-maya, tumigil ang pagyanig. At muling bumalik ang katahimikan. Ngunit ang katahimikang iyon ay mas nakakatakot kaysa sa ingay. Dahil pareho nilang alam, hindi pa tapos ang gabi. At ang baryong kanilang pinasok ay hindi basta-basta sumusuko. Habang nakahiga si Rolando, hindi siya makatulog. Ang bawat kaluskos ay parang may kahulugan. Ang bawat anino ay tila gumagalaw. At ito pa lang ang unang gabi, bulong niya sa sarili. Sa kabilang bahagi ng bahay, si Obor ay nakaupo, nakapikit, at tila may kinakausap na hindi nakikita. Alam kong naririyan kayo, mahina niyang sabi. Lumabas na kayo at magpakilala. Sa labas, sa dilim ng kagubatan, unti-unting nagsilabasan ng mga mata. Mapupula, nagliliyab, at nakatingin sa bahay ng mag-amang albularyo. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. At sa baryong ito, ang mga aswang ay hindi basta mga halimaw. Sila ay mga nilalang na may lihim. At may dahilan kung bakit hindi nila pinapapasok ang kahit sino. Nagising si Rolando sa malamig na simoy ng hangin na tila dumadaloy sa loob mismo ng kanyang katawan. Hindi niya alam kung anong oras na, ngunit ang dilim sa paligid ay mas makapal kaysa karaniwang gabi. Dahan-dahan siyang bumangon. Tahimik. Mabigat ang hangin. At bakit parang hindi pa umaga? Bulong niya. Sa isang sulok ng bahay, nakita niya si Obor na nakaupo pa rin. Nakapikit, ngunit tila gising ang diwa. Ang insenso na kanyang sinindihan kanina ay halos maubos na. Ngunit ang usok nito ay hindi pataas ang daloy, kundi paikot, parang may sariling buhay. Amang, mahinang tawag ni Rolando. Hindi sumagot si Obor. Sa halip, biglang bumukas ang kanyang mga mata. Matalim, at tila may nakikita na hindi kayang makita ng karaniwang tao. May pumasok, mahinang sabi niya. Biglang nanlamig ang batok ni Rolando. Pumasok, pero sarado po ang pinto. Hindi lahat dumadaan sa pinto, anak. Isang malamig na hangin ang dumaan sa likod ni Rolando. Napalingon siya. At doon, sa may bandang kisame, may isang anino na tila nakadikit sa kahoy. Nakabaluktot. Mahaba ang mga braso. At unti-unting gumagalaw pababa. Hindi ito lumalakad. Hindi rin ito lumilipad. Gumagapang ito. Parang gagamba. Amang, nanginginig na bulong ni Rolando. Tumayo ka. Huwag kang gagalaw hanggat hindi ko sinasabi. Utos ni Obor. Tumayo si Rolando. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa lupa sa takot. Ang nilalang ay bumaba mula sa kisame. Unti-unti. Hanggang sa makita ang kanyang muka. Maputla, mahaba ang dila, at ang mga mata, itim na walang puti. Isang aswang, ngunit hindi ito ang karaniwang anyo. Ito ay tila matagal nang hindi nakakakain. Payat, ngunit mas mapanganib. Bagong dugo, bulong ng nilalang. Parang may 2 tinig, isa babae, isa lalaki,
na nagsasalita ng sabay. Amang, lalaban po tayo? Tanong ni Rolando. Hindi pa, sagot ni Obor. Sinusubukan pa lang tayo. Dahan-dahang lumapit ang aswang kay Rolando. Hindi ito nagmamadali. Parang alam nitong walang makakatakas. Ngunit bago pa ito makalapit, biglang kumilos si Obor. Kumuha siya ng maliit na bote at ibinuhos ang laman nito sa sahig. Isang matapang na amoy ang kumalat. Apo ng dilim, umatras ka! Sigaw niya. Biglang napaungol ang aswang. Napaatras ito, tila nasunog ng hindi nakikitang apoy. Ngunit hindi ito umalis. Sa halip, ngumisi ito. Hindi kayo magtatagal dito, sabi nito. Ang baryong ito ay sa amin. Biglang lumakas ang hangin. Ang mga bintana ay bumukas at nagsarahan ng sabay-sabay. At mula sa labas, may mga yabag. Marami. Papalapit. Napatingin si Rolando sa ama. Amang, hindi lang siya. Alam ko, sagot ni Obor. Dumating na ang iba. Ang aswang sa loob ay biglang tumalon pa atras at nawala sa dilim. Parang usok. Parang hindi kailanman naroon. Ngunit ang presensya nito ay naiwan at mas lumakas pa. Buksan mo ang baul, utos ni Obor. Agad itong sinunod ni Rolando. Sa loob ng baul ay may mga lumang gamit, mga halamang gamot, anting-anting at mga kakaibang bagay na hindi niya pa nakikita. Kunin mo ang pulang tela at itali mo sa baywang mo. Para saan po? Para hindi ka nila mapasok. Habang ginagawa yon ni Rolando, si Obor ay nagsimulang magdasal. Hindi iyon ordinaryong dasal. Ito ay parang sinaunang panawagan. Ang bawat salita ay mabigat at tila may kapangyarihan. Sa labas ng bahay, nagsimulang marinig ang mga ungol. Mahihina, ngunit papalakas. Hanggang sa naging malinaw. Marami sila. Biglang may kumalabog sa bubong. Bang! Sinundan pa ng isa. Bang! Parang may mga nilalang na tumatalon sa ibabaw. Amang! Sigaw ni Rolando. Tumayo ka sa gitna ng bahay, utos ni Obor. Agad siyang sumunod. Biglang may isang kamay na lumusot mula sa dingding. Sunod pa ang isa. At isa pa. Parang ang mismong bahay ay binubutas ng mga nilalang. Hindi sila titigil, sabi ni Rolando. Tama ka, sagot ni Obor. Dahil hindi tayo bisita dito. Biglang tumayo si Obor at itinaas ang kanyang anting-anting. Kung gusto niyong subukan kami, halika. Isang malakas na hangin ang sumabog mula sa kanyang katawan. Ang mga kamay na lumalabas sa dingding ay biglang napaatras. Ang bubong ay tumahimik at ang mga ungol ay biglang nawala. Sandaling katahimikan. Pagkatapos, isang tinig mula sa labas. Malalim, malakas, at puno ng galit. Hindi kayo tatagal, Obor San Miguel. Nanlaki ang mata ni Rolando. Amang, kilala ka nila? Ngumiti si Obor. Hindi lang kilala. Hinihintay nila ako. Bakit po? Dahan-dahang tumingin si Obor sa dilim sa labas. Dahil may utang sila sa akin. Muling bumalik ang katahimikan. Ngunit ngayon, mas mabigat. Mas mapanganib. Si Rolando ay napaupo. Amang, ano po ba talaga ang baryong ito? Saglit na natahimik si Obor. Pagkatapos, mahina niyang sinabi, hindi ito simpleng pugad ng aswang. Tumingin siya sa anak. At hindi rin sila basta mga halimaw. Sa labas, sa kailaliman ng kagubatan, may isang nilalang na nakamasid. Mas malaki, mas malakas, at mas matanda kaysa sa lahat ng aswang sa baryo. At ito ay nakangiti. Sa wakas, bumalik ka rin, Obor.
sumikat ang araw sa baryo ng San Nicolas. Ngunit hindi nito napawi ang bigat ng gabi. Ang liwanag ay tila maputla. Parang may manipis na tabing sa pagitan ng araw at ng lupa. Dahan-dahang lumabas si Rolando mula sa bahay. Tahimik ang paligid. Ngunit hindi ito ang katahimikang payapa. Ito ang katahimikang nagmamasid. May ilang tao na naglalakad sa daan. Ngunit kakaiba sila. Hindi sila nagsasalita. Hindi sila tumitingin. At ang kanilang mga hakbang ay tila sabay-sabay. Parang may iisang kumpas. Hamang! Bulong ni Rolando habang lumalapit sa kanyang ama na nakatayo sa may pintuan. Mga tao po ba sila? Hindi agad sumagot si Obor. Pinagmasdan niya ang mga nagdaraang nilalang. Pagkatapos ay sinabi niya, "Hindi na." Napatras si Rolando. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" "Dati silang tao," sagot ni Obor. "Ngayon, bahagi na sila ng baryong ito." Biglang may isang batang babae ang huminto sa tapat nila. Dahan-dahan itong lumingon. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata, walang buhay. Ngunit ang kanyang bibig ay ngumiti. Isang malamig na ngiti. "Bagong salta," sabi nito sa paos na tinig. "Umalis na kayo habang may oras pa." Bago pa makasagot si Rolando, biglang tumakbo ang bata palayo. Ngunit ang kanyang pagtakbo ay hindi normal. Tila siya dumudulas sa lupa, hindi tumatakbo. "Amang, ano yon?" "Babala," sagot ni Obor. Hindi nagtagal, dumating si Kapitan Berto. Mas mukhang pagod kaysa kahapon at mas halata ang takot sa kanyang mga mata. "Kayo, buhay pa kayo," sabi niya, tila hindi makapaniwala. "Tulad ng inaasahan," sagot ni Obor. Lumapit ang kapitan at ibinaba ang kanyang tinig. "Hindi niyo dapat hinayaan na makita kayo ng mga iyon kagabi. Kahit magtago kami, mahahanap pa rin nila kami," sagot ni Obor. "Mas lalo kayong hindi tatagal dito," mariing sabi ng kapitan. "Hindi niyo alam ang pinasok niyo." Napatingin si Obor sa kanya. "Kung gayon, sabihin mo." Sandaling natahimik si Kapitan Berto. Tumingin siya sa paligid, parang tinitiyak na walang nakakarinig. Pagkatapos, marahan siyang nagsalita. Ang baryong ito ay isinumpa. Napakunot ang noo ni Rolando. "Isinumpa? Paano po?" Huminga ng malalim ang kapitan. "Matagal na. Bago pa ako ipinanganak. May isang grupo ng mga albularyo ang dumating dito." Napatingin si Rolando sa ama. Ngunit si Obor ay tahimik lamang. Pinamunuan sila ng isang makapangyarihang manggagamot. Pagpapatuloy ng kapitan, sinubukan nilang linisin ang baryo sa mga aswang. "Anong nangyari?" tanong ni Rolando. "Hindi sila nagtagumpay." Nanlaki ang mata ni Rolando. "Pinatay sila?" Umiling ang kapitan. "Mas masahol pa. Ginawa silang katulad nila." Parang nanlumo ang paligid sa sinabi ng kapitan. Isa-isa silang nahawa hanggang sa ang buong baryo ay naging pugad ng mga nilalang ng dilim. "Hindi ba kayo umalis?" tanong ni Rolando. "Sinubukan namin," sagot ng kapitan. "Ngunit ang sinumang lumabas ay hindi na bumabalik." "Parang nakakulong kayo," sabi ni Rolando. "Hindi parang," sagot ng kapitan. "Kundi totoo." Napatingin si Rolando sa ama. "Amang, totoo po ba ito?" Tahimik si Obor. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa nakaraan. "Hindi ito buong kwento," sabi niya. Nagulat ang kapitan. "Paano mo nasabi yan?" Dahan-dahang tumingin si Obor sa kanya. "Dahil naroon ako." Parang tumigil ang mundo. "Ano po?" sabay na sabi ni Rolando at Kapitan Berto. "Isa ako sa mga albularyong dumating dito noon." Napatras si Rolando. "Amang, ibig sabihin,
Dati na kayong narito? Tumango si Obor. At ako ang dahilan kung bakit hindi natapos ang laban. Tahimik ang paligid. Ang hangin ay tila hindi na gumagalaw. Hindi ko sila nailigtas. Pagpapatuloy ni Obor. At ang pinuno ng mga aswang ay hindi ko napatay. Ang pinuno, bulong ni Kapitan Berto. Siya ang may hawak ng sumpa, sabi ni Obor. Habang siya ay buhay, hindi makakalaya ang baryo. Nasaan siya? Tanong ni Rolando. Dahan-dahang tumingin si Obor sa kagubatan. Ang makapal at madilim na gubat na tila may sariling buhay. Naroon siya, sabi niya. Sa puso ng kagubatan, biglang lumakas ang hangin. At mula sa malayo, isang malakas na sigaw ang narinig. Hindi ito sigaw ng tao. Hindi rin ito ng hayop. Ito ay sigaw ng isang nilalang na matagal nang naghihintay. Napatingin si Rolando sa ama. Amang, siya na po ba iyon? Ngumiti si Obor. Ngunit ang ngiting iyon ay may halong lungkot at galit. Hindi pa, sabi niya. Pero malapit na. Sa kailaliman ng kagubatan, isang pares ng mata ang unti-unting nagbukas. Mas malaki, mas maliwanag, mas nakakatakot. At sa pagkakataong ito, bulong ni Obor, tatapusin ko na ito. Ngunit sa dilim, isang tinig ang sumagot. Mahina, ngunit malinaw. Hindi mo ako natalo noon. At hindi mo rin ako matatalo ngayon. Hindi pa tuluyang nawawala ang alingaw-ngaw ng tinig mula sa kagubatan nang maramdaman ni Rolando ang paninikip ng kanyang dibdib. Parang may mabigat na kamay na unti-unting pumipisil sa kanyang puso. Amang, hingal niyang sabi, parang may mali. Agad lumingon si Obor at hinawakan ang balikat ng anak. Huminga ka ng malalim. Utos niya. Nararamdaman mo na ang impluwensya ng lugar. Ganito po ba talaga dito? Hindi pa yan ang pinakamalala. Biglang napaluhod si Rolando. Sa kanyang isipan, may mga larawang biglang sumulpot. Mga mukhang hindi niya kilala, mga sigaw, apoy at dugo. At sa gitna ng lahat, isang matandang lalaki na may hawak na itim na tungkod. Nakatingin ito sa kanya. Ngumiti. Amang, may nakikita ako, bulong ni Rolando. Hindi na nagtanong si Obor. Sa halip, inilabas niya ang isang lumang kahon mula sa kanyang bayong. Pinuksan niya ito. Sa loob ay may isang lumang anting-anting, isang bilog na metal na may ukit na tila sinaunang simbolo. Isuot mo ito, sabi ni Obor. Ingat. Huwag mong huhubarin. Kahit nanginginig, kinuha ni Rolando ang anting-anting at isinabit sa kanyang leeg. Sa sandaling dumikit ito sa kanyang balat, biglang nawala ang mga larawang nasa kanyang isipan. Napabuntong hininga siya. Amang, nawala. Tumango si Obor. Proteksyon yan laban sa kanilang kapangyarihan. Kanila? Ng pinuno at ng kanyang mga alagad. Napatingin si Rolando sa anting-anting. Sa inyo po ba ito dati? Sandaling natahimik si Obor. Pagkatapos, marahan niyang sinabi, hindi. Napatingin si Rolando sa kanya. Kanino po? Sa isa sa mga kasama ko noon, biglang nagbago ang tono ng hangin. Parang may dumaan na malamig na anino sa kanilang paligid. Isa siyang malakas na albularyo, pagpapatuloy ni Obor. Mas bata sa akin, ngunit mas mabilis matuto. Anong nangyari sa kanya? Hindi agad sumagot si Obor. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsabi ng lahat. Siya ang unang nahulog. Nanlaki ang mata ni Rolando. Hinawa po siya? Hindi, sagot ni Obor. Pinili niya. Pinili?
Gulat na sabi ni Rolando. Pinili niyang sumanib sa dilim kapalit ng kapangyarihan. Parang nanlamig ang buong katawan ni Rolando. Bakit po niya gagawin yon? Dahil sa takot, sagot ni Obor. At sa pagnanais na maging mas malakas. Nasaan na po siya ngayon? Dahan-dahang tumingin si Obor sa kagubatan. Siya ang kanang kamay ng pinuno. Parang may bumigat na hangin sa paligid. Siya ang nakita mo, sabi ni Obor. Ang lalaking may tungkod. Biglang kinilabutan si Rolando. Amang, ibig sabihin, kaya niya akong abutin kahit nasa isip ko lang siya? Hindi lang yan, sagot ni Obor. Kaya kanyang pasukin at kontrolin. Agad hinawakan ni Rolando ang anting-anting sa kanyang leeg. Pero hindi habang suot mo yan, dagdag ni Obor. Biglang may narinig silang sigaw mula sa baryo. Isang babae, punong-puno ng takot. Amang, hindi na nagdalawang isip si Rolando. Tumakbo siya palabas. Sa gitna ng baryo, may isang babae na nakahandusay sa lupa. Ang kanyang tiyan ay duguan. At sa kanyang tabi, may isang bata na umiiyak. Ngunit ang umiiyak na bata ay hindi normal. Habang siya ay umiiyak, unti-unting humahaba ang kanyang mga kuko at ang kanyang mga mata ay nagiging itim. Aswang, bulong ni Rolando. Biglang tumingin ang bata sa kanya at ngumiti. Gutom na ako, sabi nito. Hindi gumalaw si Rolando. Ngunit sa likod niya, naroon si Obor. Hindi pa siya ganap, sabi ni Obor. May oras pa. Anong gagawin natin? Tanong ni Rolando. Ililigtas natin siya. Nagulat si Rolando. Maliligtas pa po siya? Tumango si Obor. Kung hindi pa siya lubos na nakakain ng laman ng tao. Biglang sumigaw ang bata at tumalon papunta kay Rolando. Ngunit mabilis si Obor. Inilabas niya ang isang maliit na bote at ibinuhos ang laman nito sa hangin. Biglang napahinto ang bata sa ere. Parang may humarang na hindi nakikita. Ngayon, sigaw ni Obor. Agad lumapit si Rolando at hinawakan ang bata. Pigilan mo siya, utos ni Obor. Habang nagpupumiglas ang bata, inilabas ni Obor ang isang piraso ng papel na may nakasulat na orasyon. Mabilis niya itong binasa. Unti-unting humina ang bata, hanggang sa tuluyan itong nawalan ng malay. Tahimik ang paligid. Napaupo si Rolando, hingal na hingal. Amang, nailigtas po ba natin siya? Tumango si Obor. Sa ngayon. Ngunit ang kanyang muka ay hindi panatag. Anak, sabi niya. Ito na ang simula. Simula ng ano? Ang mas matinding laban. Sa gilid ng kagubatan, may dalawang nilalang na nakamasid. Isa ay ang matandang may tungkod. At ang isa, isang nilalang na hindi maaninag ang anyo. Unti-unti na silang gumagalaw, sabi ng matanda. At ang anak, dagdag nito, ay may potensyal. Isang mababang halakhak ang sumunod. Mas masarap kapag ang kaluluwa ay lumalaban. Ang batang nailigtas nila ay dinala sa loob ng bahay ni Obor. Inihiga ito sa isang lumang banig, habang ang kanyang ina ay nakaupo sa tabi, nanginginig at halos hindi makapaniwala sa nangyari. Salamat! Salamat! Paulit-ulit na bulong ng babae habang umiiyak. Ngunit si Obor ay hindi ngumiti. Sa halip, seryoso niyang pinagmasdan ng bata. Hindi pa siya ligtas, mahina niyang sabi. Napatingin si Rolando. Amang, hindi pa po ba tapos? Umiling si Obor. Ang sumpa ng baryong ito ay hindi basta nawawala. Parang lason yan. Kahit alisin mo sa ibabaw, nananatili sa loob. Biglang nanginig ang katawan ng bata.
napahigpit ang hawak ng ina. "Anak! Anak ko!" sigaw nito. Unti-unting dumilat ang bata. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na gaya ng dati. Isa ay normal. Ang isa ay ganap na itim. "Amang," bulong ni Rolando. Lumapit si Obor at inilagay ang kanyang kamay sa noo ng bata. Pumikit siya at tila nakikinig sa isang bagay na hindi maririnig ng iba. "May nakapasok pa rin," sabi niya. Bahagi ng dilim na iwan sa kanya. "Matatanggal pa po ba yon?" tanong ni Rolando. "Pwede pa," sagot ni Obor. "Pero kailangan ng sakripisyo." Biglang natahimik ang ina. "Ano pong sakripisyo?" Hindi agad sumagot si Obor. Ngunit si Rolando ay tila nakaramdam ng kaba. "Amang, ano po yon?" Dahan-dahang tumingin si Obor sa bata. Pagkatapos ay sa ina. "Dugo." Nanlaki ang mata ng babae. Ano pong ibig ninyong sabihin?" "Ang dugo ng isang hindi pa nadadapuan ng sumpa," paliwanag ni Obor. "Iyon lang ang kayang maglinis ng natitirang dilim sa kanya." Biglang napaatras si Rolando. "Amang, ibig sabihin..." Tumingin si Obor sa kanya. Atin, tahimik ang buong bahay. Tanging ang paghinga ng bata at pag-iyak ng ina ang maririnig. "Hindi ko kayo mapipilit," sabi ni Obor sa babae. "Pero kung hindi natin gagawin, tuluyan siyang magiging isa sa kanila." Napayuko ang ina. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng anak. "Gawin niyo na po," mahina niyang sabi. Napatingin si Rolando sa ama. "Amang, ako po." "Hindi," putol ni Obor. "Ako ang gagawa." Kumuha si Obor ng maliit na kutsilyo mula sa kanyang bayong. Hindi ito ordinaryong kutsilyo. May ukit itong mga simbolo na tila gumagalaw kapag tinatamaan ng liwanag. "Anak, hawakan mo siya," utos niya. Agad sumunod si Rolando kahit nanginginig ang kanyang mga kamay. Dahan-dahang pinutol ni Obor ang kanyang palad. Tumulo ang dugo. Matingkad. Mainit. Inilapit niya ito sa bibig ng bata. "Uminom ka," bulong niya. Noong una, hindi gumalaw ang bata. Ngunit maya-maya, unti-unti nitong nilapit ang bibig sa sugat. At doon, nagsimula ang pagbabago. Biglang napasigaw ang bata. Ang kanyang katawan ay nanginig. Ang kanyang mga mata ay naglaban, itim laban sa normal. "Pigilan mo siya!" sigaw ni Obor. Mas hinigpitan ni Rolando ang hawak. "Labanan mo! Hindi ka nila kukunin!" Sigaw niya sa bata. Biglang lumakas ang hangin sa loob ng bahay. Ang mga gamit ay nagsimulang gumalaw. Ang apoy sa lampara ay nagliyab ng mataas. At mula sa bibig ng bata, may lumabas na maitim na usok. Isang sigaw ang sumunod. Hindi mula sa bata, kundi mula sa usok. "Hindi siya sa inyo!" sigaw ng tinig. Ngunit si Obor ay hindi natinag. "Hindi ka namin pinapahintulutan," sagot niya. Biglang sumiklab ang liwanag mula sa anting-anting ni Rolando. At sa isang iglap, nawala ang usok. Tahimik. Unti-unting humina ang paghinga ng bata. Hanggang sa tuluyan itong kumalma. Dahan-dahang dumilat ang bata. Pareho na ang kanyang mga mata. Wala nang itim. "Nanay," mahina niyang sabi. Napahagulgol ang ina at niyakap ang anak. Salamat po." Ngunit si Obor ay napaupo. Hingal. Namumutla. "Amang!" Agad na lumapit si Rolando. "Okay lang ako," mahina niyang sabi. Pero ano po? Napansin nila tayo. Parang nanlamig ang hangin. Sa labas ng bahay. May mga yabag. Marami. At sa gitna ng mga ito, isang mabigat na hakbang.
mas malakas, mas mabagal. Napatingin si Rolando sa pintuan. Amang, sila na po ba? Hindi sumagot si Obor. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok sa pinto. Tok, tok, tok. 3 katok. Mabagal, malalim. Ngunit ngayon, iba ang pakiramdam. Hindi ito babala. Ito ay hamon. At mula sa labas, isang tinig ang nagsalita. Obor San Miguel, lumabas ka. Tahimik ang buong bahay. Dumating na ang oras. Humigpit ang hawak ni Rolando sa anting-anting. Amang, dahan-dahang tumayo si Obor. At ito na ang unang dugo. Binuksan niya ang pinto. At sa labas, nakatayo ang matandang lalaking may itim na tungkod. Ngumiti ito. Matagal kitang hinintay. Pagkabukas ng pinto, agad bumalot ang kakaibang lamig sa buong paligid. Parang ang mismong hangin ay umatras upang bigyang daan ang nilalang na nakatayo sa harap ng bahay. Ang matandang lalaking may itim na tungkod. Payat ang kanyang katawan, ngunit tila hindi siya kayang patumbahin ng kahit anong lakas. Ang kanyang balat ay kulay abo, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa kakaibang liwanag. Hindi pula, kundi parang apoy na pinipigil. Ngumiti siya. Isang ngiti na puno ng puot at pagkilala. Obor San Miguel, marahan niyang sabi. Hindi ka nagbago. Nanatiling tahimik si Obor. Ngunit ang kanyang tindig ay matatag, handa sa anumang mangyayari. Ngunit ikaw, sagot ni Obor. Lalo kang naging halimaw. Napangisi ang matanda. Hindi halimaw, sabi niya. Pinili ko lang ang kapangyarihan na hindi mo kayang tanggapin. Sa loob ng bahay, mahigpit ang hawak ni Rolando sa kanyang anting-anting. Ramdam niya ang matinding presensya ng nilalang sa labas. Parang bawat hibla ng kanyang katawan ay sumisigaw na tumakbo. Ngunit hindi siya gumalaw. Amang, mahina niyang tawag. Hindi lumingon si Obor. Manatili ka dyan, utos niya. Kahit ano pa ang mangyari, huwag kang lalabas. Ngunit ang matanda ay biglang tumawa. Ah, ang anak mo, sabi niya habang sumisilip sa loob. Siya ba ang ipapalit mo sa mga pagkakamali mo noon? Nanikip ang dibdib ni Rolando. Hindi ako papayag, bulong niya. Lumabas ka bata, tukso ng matanda. Tingnan natin kung gaano ka kalakas. Hindi siya lalaban, mariing sabi ni Obor. Hindi pa. Hindi pa. Ulit ng matanda, sabay ngiti. Ibig mong sabihin, darating ang araw na haharap siya sa amin? Sandaling natahimik si Obor. At kapag dumating ang araw na yon, dagdag ng matanda, hindi mo na siya makikilala. Biglang nag-iba ang aura ng paligid. Ang lupa ay tila umuga. Ang mga puno ay kumaluskos kahit walang hangin. Tumigil ka, maring sabi ni Obor. Huwag mong idamay ang anak ko. Bakit? Sagot ng matanda. Dati, ikaw ang nangako na hindi mo kami iiwan. Nanlaki ang mata ni Rolando sa narinig. Amang, ano yon? Ngunit hindi sumagot si Obor. Sa halip, mas humigpit ang kanyang hawak sa anting-anting. Hindi mo ba sasabihin sa kanya? Tukso ng matanda. Namuntik ka nang maging isa sa amin? Parang tinamaan si Rolando ng kidlat. Ano po? Tumahimik ka, sigaw ni Obor. Ngunit huli na. Sabihin ko na lang, sabi ng matanda. Ang ama mo ay hindi lang albularyo. Siya ay naging alagad ng dilim. Biglang tumahimik ang lahat. Hindi totoo yan. Mahina ngunit nanginginig na sabi ni Rolando. Ngunit si Obor,
ay hindi nagsalita at iyon ang mas masakit. Isang hakbang na lang noon, pagpapatuloy ng matanda at tuluyan na siyang magiging katulad namin. Pero umatras ka, dagdag nito, sabay ngiti. Dahil sa kahinaan. Hindi iyon kahinaan, maring sagot ni Obor. Pinili ko ang tama. Pinili mo ang pagkatalo, sagot ng matanda. Biglang itinukod ng matanda ang kanyang tungkod sa lupa. Thud, sa isang iglap. Ang paligid ay nagdilim. Parang nilamon ng anino ang buong baryo. Kung ganoon, sabi ng matanda, tingnan natin kung hanggang saan ka ngayon. Biglang may mga aninong lumabas mula sa lupa. Isaiah, 2, 3, hanggang sa umabot ng marami. Amang, sigaw ni Rolando. Ngunit bago pa siya makalabas, isang malakas na hangin ang pumigil sa kanya. Manatili ka! Utos ni Obor. Huminga ng malalim si Obor at itinaas ang kanyang anting-anting. Hindi na ako ang taong nakilala mo noon, sabi niya. Biglang nagliwanag ang kanyang katawan. Ang mga anino ay napaatras. Ngunit ang matanda ay hindi natinag. Mas lumakas ka nga, sabi nito. Pero hindi sapat. Sa isang iglap, nawala ang matanda. At lumitaw siya sa likod ni Obor. Amang! Sigaw ni Rolando. Ngunit huli na. Swoosh! Tumama ang tungkod sa likod ni Obor. Napayuko siya. Ngunit hindi siya bumagsak. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo. At ngumiti. Yan lang ba? Sabi niya. Nanlaki ang mata ng matanda. Hindi ka na nga talaga mahina. Bulong nito. Biglang nagkatinginan ang dalawa. Dalawang puwersa. Dalawang landas. At sa pagitan nila, isang digmaan na matagal nang hindi natatapos. Hindi pa ito ang huli, sabi ng matanda. Sa isang iglap, nawala siya. Kasama ang mga anino. Bumalik ang liwanag. Ngunit ang hangin ay mabigat pa rin. Agad lumabas si Rolando at lumapit sa ama. Amang, ayos lang po kayo? Tumango si Obor. Ngunit halatang nasugatan siya. Amang, mahinang sabi ni Rolando. Totoo po ba ang sinabi niya? Tahimik si Obor. Pagkatapos, marahan niyang sinabi. Oo, parang gumuho ang mundo ni Rolando. Pero hindi ko tinapos, dagdag ni Obor. Dahil may dahilan pa akong lumaban. Dahilan? Bulong ni Rolando. Tumingin si Obor sa kanya. Ikaw. Napaluha si Rolando. Ngunit sa malayo, sa gitna ng kagubatan, ang matandang may tungkod ay muling lumitaw. At sa tabi niya, isang mas malaking anino ang unti-unting gumalaw. Handa na siya, sabi ng matanda. At malapit na ang pagbabalik. Hindi agad nakapagsalita si Rolando matapos ang revelasyon ng kanyang ama. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat pa kaysa sa mga nilalang na sumalakay noong nakaraang gabi. Tinitigan niya si Obor. Amang, kung totoo yon, bakit hindi niyo sinabi sa akin? Napabuntong hininga si Obor. Dahil ayokong maramdaman mo ang takot na naramdaman ko noon. Takot? Ulit ni Rolando. Takot na baka magustuhan ko ang kapangyarihan, sagot ni Obor. Takot na baka hindi ko na gustong bumalik. Nanahimik si Rolando. Unti-unting pumapasok sa kanyang isipan ang mga nangyari, ang mga aninong nakikita niya, ang tinig na naririnig niya, at ang lalaking may tungkod na tila kayang pasukin ang kanyang isip. Amang, mahina niyang sabi, paano kung ako rin? Agad tumingin si Obor sa kanya. Hindi, mariin niyang sagot.
Pero nararamdaman ko po, pagpapatuloy ni Rolando. Parang may humihila sa akin. Parang may bumubulong. Biglang lumakas ang hangin. At sa isang iglap, narinig na naman ni Rolando ang tinig. Sumama ka sa amin. Napapikit siya. Amang, naririnig ko na naman. Agad lumapit si Obor at hinawakan ang anting-anting sa leeg ni Rolando. Tumutok ka sa akin, sigaw niya. Huminga ng malalim si Rolando. Hindi ako sa inyo, bulong niya. Hindi ako sa inyo. Unti-unting nawala ang tinig. Ngunit nang magmulat siya, iba na ang kanyang pakiramdam. Mas malinaw ang kanyang paningin. Mas matalas ang kanyang pandinig. At ang paligid, parang mas buhay. Amang, sabi niya, parang may nagbago sa akin. Napatingin si Obor at doon niya nakita ang bahagyang pagdilim ng isang mata ni Rolando. Hindi pa ganap, ngunit sapat para magdulot ng kaba. Hindi natin ito pwedeng pabayaan, sabi ni Obor. Anong ibig ninyong sabihin? Unti-unti kang naaabot nila, sagot niya. Hindi ka pa nila kinukuha. Pero tinatawag ka na nila. Biglang may dumating na isang lalaki mula sa baryo. Hingal na hingal. Obor, kailangan namin kayo. Anong nangyari? Tanong ni Rolando. May nawawala na naman, sabi ng lalaki. 2 bata. Kagabi pa hindi umuuwi. Nagkatinginan ang mag-ama. Amang, sabi ni Rolando. Alam ko, sagot ni Obor. Hindi na ito simpleng pananakot. Pupunta po tayo? Tumango si Obor. Pero hindi ka lalayo sa akin. Habang papalalim sila sa kagubatan, kasama ang ilang taga-baryo, unti-unting nag-iba ang paligid. Ang mga puno ay tila mas siksik. Ang lupa ay mas malambot, parang matagal nang hindi naaapakan. At ang hangin, mas malamig. Dito huling nakita ang mga bata, sabi ng lalaki. May bakas sa lupa. Mga maliliit na yapak at malalalim na bakas na tila hinila ang mga ito. Hindi sila tumakbo, sabi ni Obor. Dinala sila. Biglang may narinig na iyak. Mahina. Ngunit malinaw. Doon! Sigaw ni Rolando. Tumakbo siya papunta sa direksyon ng tunog. Rolando, bumalik ka! Sigaw ni Obor. Ngunit hindi na siya nakinig. Habang tumatakbo siya, mas lumalakas ang iyak. Hanggang sa makarating siya sa isang maliit na clearing. At doon, nakita niya ang isang bata. Nakaupo sa lupa. Umiiyak. Hoy! Ayos ka lang? Sigaw ni Rolando habang lumalapit. Ngunit bago pa siya tuluyang makalapit, biglang tumigil ang bata sa pagiyak. Dahan-dahan itong lumingon at ngumiti. Ang kanyang mga mata, parehong itim. Isa ka rin sa amin, sabi nito. Biglang sumakit ang ulo ni Rolando at sa kanyang isipan, lumitaw ang matandang may tungkod. Oras na, sabi nito. Hindi! Sigaw ni Rolando. Ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Unti-unting gumalaw ang kanyang kamay, papunta sa bata. At sa sandaling iyon, biglang sumulpot si Obor. Wham! Tinamaan ng anting-anting ang bata. Napaatras ito, sumigaw, at naging usok. Agad hinawakan ni Obor si Rolando. Anak! Kising! Hingal na hingal si Rolando. Amang, hindi ko mapigilan. Pinapasok ka nila, sabi ni Obor. Biglang may mga yabag sa paligid. Isaiah, 2, 3, hanggang sa napalibutan sila. Mula sa dilim, lumabas ang mga aswang at sa gitna nila, ang matandang may tungkod. Malapit ka na, sabi nito kay Rolando. Konti na lang at magiging isa ka na sa amin.
Humigpit ang hawak ni Rolando sa kanyang anting-anting. "Hindi!" sigaw niya. Ngunit sa kanyang loob, may bahagi na gustong sumuko. At iyon ang pinakanakakatakot. Ngumiti ang matanda. Simula na ng pagbabagong hindi mo mapipigilan. Napapalibutan ng mga aswang sina Obor at Rolando sa gitna ng kagubatan. Ang hangin ay mabigat, puno ng amoy ng lupa, dugo at pagkabulok. Sa gitna ng mga ito, nakatayo ang matandang may tungkod. At sa pagkakataong ito, hindi na siya nagtatago. "Hanggang dito na lang kayo," malamig niyang sabi. Humigpit ang hawak ni Rolando sa kanyang anting-anting, ngunit ramdam niya, unti-unti nang humihina ang proteksyon nito. Parang may pumipigil. Parang may mas malakas na puwersa na kumakain sa bisa nito. "Amang," bulong niya. Parang hindi na gumagana. Napatingin si Obor sa anting-anting at nakita niya, unti-unti itong umiitim. "Hindi maganda," mahina niyang sabi. "Hindi lang yan," dagdag ng matanda habang dahan-dahang lumalapit. Ang dugo sa kanya ay nagigising na. Nanlaki ang mata ni Obor. "Anong ibig mong sabihin?" mariin niyang tanong. Ngumiti ang matanda. "Hindi mo pa rin sinasabi sa kanya?" "Tumahimik ka," sigaw ni Obor. Ngunit huli na. "Ang anak mo," sabi ng matanda kay Rolando, "ay hindi basta tao." Parang nanigas si Rolando. "Ano po?" "Sa gabi ng kapanganakan mo," pagpapatuloy ng matanda, "ang dugo ng isang nilalang mula sa amin ay naihalo sa iyo." "Hindi totoo yan," sigaw ni Rolando. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi sumasang-ayon. Biglang sumakit ang kanyang dibdib at ang kanyang paningin ay nagbago. Mas malinaw, mas madilim, at ang mga aswang sa paligid ay hindi na nakakatakot. Parang pamilyar. "Amang," bulong niya. "Ano po to?" Tahimik si Obor. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. "Hindi ko ginusto," sabi niya. "Ginawa ko iyon para iligtas ka." "Ililigtas ako? Paano?" "May aswang na umatake sa ina mo noong ipinagbubuntis ka pa lang niya," paliwanag ni Obor. "Para mabuhay ka, kinailangan kong gamitin ang dugo nito bilang panangga. Pero kapalit," dagdag niya, "may naiwan sa iyo." Parang gumuho ang mundo ni Rolando. "Kaya pala," bulong niya, "simula bata pa ako, may nararamdaman na akong kakaiba." Tumawa ang matanda. "Kaya ka namin tinatawag," sabi nito. "Dahil isa ka sa amin." "Hindi!" sigaw ni Rolando. Ngunit sa kanyang loob, may bahagi na sumasangayon. "Anak," sabi ni Obor, "huwag kang makinig sa kanila." "Paano po?" sigaw ni Rolando. "Kung nararamdaman ko na totoo." Biglang lumapit ang matanda. Wala nang takot. Wala nang pag-iingat. "Sumama ka sa amin," sabi nito. "Hindi mo na kailangang lumaban." Inabot niya ang kamay ni Rolando. At sa sandaling iyon, tumigil ang mundo. 2 landas ang nasa harap niya. Isang buhay bilang tao, punong-puno ng sakit, takot at laban. At isang buhay bilang aswang, malakas, malaya, walang takot. "Pumili ka," bulong ng matanda. Napapikit si Rolando. Sa kanyang isipan, nakita niya ang kanyang ina, ang kanyang ama, ang baryo, ang mga batang iniligtas nila, at ang mga taong hindi pa nila naililigtas. "Hindi ako magiging katulad ninyo." Dahan-dahan niyang itinulak ang kamay ng matanda. "Pinipili kong lumaban.
Biglang nagbago ang paligid. Ang anting-anting sa kanyang leeg. Muling nagliwanag. Ang mga aswang ay napaatras. At ang matanda ay napangisi. "Magaling," sabi nito. Pero hindi pa tapos. Biglang tumingin ito sa likod. At mula sa kailaliman ng kagubatan, may isang napakalaking anino ang gumalaw. Mas malaki sa lahat. Mas matanda. Mas mapanganib. Unti-unti itong lumabas sa dilim. At sa unang pagkakataon, nakita ni Rolando ang tunay na pinuno. Isang nilalang na hindi na maituturing na tao. Mahaba ang katawan, maraming mata, at ang kanyang tinig ay parang sabay-sabay na bulong ng daan-daang kaluluwa. "Obor San Miguel, matagal kitang hinintay. Nanlamig ang buong kagubatan. At ang anak mo ay magiging susi ng aming pagbabalik." Humigpit ang hawak ni Obor sa kanyang anting-anting. "Hindi ko hahayaang mangyari yon." Ngunit ang nilalang ay ngumiti. "Huli ka na." At sa isang iglap, tumalon ito papunta kay Rolando. "Anak!" sigaw ni Obor. Ngunit huli na. Nabalot ng dilim si Rolando. At ang kanyang sigaw ay naghalo sa halakhak ng kagubatan. Nilamon ng dilim si Rolando. Walang liwanag. Walang tunog. Tanging ang kanyang paghinga, mabigat at unti-unting nawawala sa kontrol. "Rolando." Isang tinig ang bumulong sa kanyang isipan. Malambing. Ngunit mapanlin lang. "Hindi mo kailangang lumaban." Biglang nagbukas ang kanyang mga mata. Ngunit hindi na niya nakikita ang kagubatan. Sa halip, isang mundo ng anino ang bumungad sa kanya. Mga anyong gumagalaw. Mga mukhang walang hugis. At sa gitna, ang pinuno. Mas malinaw ngayon ang anyo nito. Maraming mata. Maraming bibig. At bawat isa ay may sariling tinig. Sa wakas, sabay-sabay nilang sabi, "Ang dugo ay nagising." Humigpit ang kamao ni Rolando. "Hindi ako sa inyo." Tumawa ang nilalang. "Hindi mo kailangang magsinungaling." Sa isang iglap, lumitaw ang mga alaala sa paligid niya. Mga batang sugatan. Mga taong nilamon ng dilim. At ang kanyang sarili, nakatingin sa dugo at ngumiti. "Hindi!" sigaw ni Rolando. Ngunit ang imahe ay hindi nawala. "Yan ang tunay mong sarili," sabi ng pinuno. Hindi ang batang nagpipigil, kundi ang nilalang na handang pumatay para mabuhay. Napaatras si Rolando. "Hindi ako ganun." "Sigurado ka?" sagot ng nilalang. Biglang nagbago ang eksena. Nakita niya ang kanyang ina. Nakahiga. Walang buhay. At kung kailangan mong pumili, bulong ng tinig. Pipiliin mo ba ang pagiging mabuti o ang pagiging buhay? "Tumigil ka," sigaw ni Rolando. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi na niya kontrolado. Unti-unti, naramdaman niya ang lakas, mainit, mapanganib, at nakakaakit sa labas. Sa tunay na mundo, nakaluhod si Obor. "Anak," bulong niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang anting-anting. "Hindi kita susukuan." Sa harap niya, nakalutang si Rolando. Ang kanyang mga mata ay parehong itim at ang kanyang katawan ay napapalibutan ng maitim na usok. "Magpaalam ka na," sabi ng matandang may tungkod. "Hindi mo na siya mababawi." Ngunit si Obor ay hindi sumuko. Kinuha niya ang kanyang kutsilyo. At walang pag-aalinlangan, sinaksak niya ang sarili niyang dibdib.
"Amang!" sigaw ng mga tao sa likod. Ngunit hindi siya tumigil. Kinuha niya ang dugo mula sa sugat at itinapon ito papunta kay Rolando. Sa ngalan ng dugo ng liwanag, sigaw niya, "Binabawi kita!" Sa isang iglap, sumabog ang liwanag. Sa loob ng dilim, napahinto si Rolando. May isang liwanag na sumilip. At mula doon, narinig niya ang tinig ng kanyang ama. "Anak, bumalik ka." Parang may pumutok sa loob niya. Ang dilim at liwanag ay nagbanggaan. Ang dalawang dugo ay naglaban. "Hindi ako sa inyo!" sigaw ni Rolando. Sa isang iglap, binasag niya ang ilusyon. Ang mundo ng anino ay naglaho at bumalik siya sa realidad. Napabagsak siya sa lupa. Hingal na hingal. Ang kanyang mga mata bumalik sa normal. "Amang," mahina niyang sabi. Ngunit si Obor ay nakaluhod. Tuguan. "Bumalik ka." Mahina niyang ngiti. Biglang nagalit ang pinuno. "Hindi!" sigaw nito. Ang buong kagubatan ay umuga. Hindi pa tapos ang laban. Ngunit sa pagkakataong ito, nakatayo na si Rolando. At ang kanyang mga mata ay may kakaibang liwanag. Hindi na siya natatakot. "Hindi na ako magtatago," sabi niya. Humigpit ang kanyang kamao. "At hindi ko na kayo hahayaang kumuha pa ng iba." Ngumiti ang pinuno. "Kung ganoon, tapusin na natin." Ang lupa ay nagbitak. Ang hangin ay nagngalit. At ang buong kagubatan ay naging larangan ng digmaan. Mag-ama laban sa kadiliman. At sa pagkakataong ito, wala nang atrasan. Ang kagubatan ng San Nicolas ay naging saksi sa isang digmaang matagal ng nakatadhana. Ang lupa ay umuuga. Ang hangin ay humahagupit. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Rolando. Sa kanyang harapan, ang pinuno ng mga aswang, isang nilalang na hindi na maituturing na buhay, ngunit hindi rin ganap na patay. "At dito nagtatapos ang lahat," sabi ng nilalang. Humigpit ang kamao ni Rolando. "Hindi, dito pa lang nagsisimula." Sa likod niya, si Obor ay nakaluhod, sugatan, ngunit buhay. Pinagmamasdan niya ang anak. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang lakas na matagal niyang kinatatakutan at inaasahan. "Anak," mahina niyang sabi. "Ito na ang sandali mo." Huminga ng malalim si Rolando. Ramdam niya ang dalawang puwersa sa kanyang loob. Ang liwanag at ang dilim. Dati, pinipigilan niya ang dilim. Ngayon, tinanggap niya ito. Ngunit hindi bilang kahinaan, kundi bilang sandata. "Hindi ako pipili ng isa," sabi niya. "Gagamitin ko ang pareho." Biglang nagliwanag ang kanyang katawan. Ngunit kasabay nito, may maitim na usok na umikot sa kanya. Nagulat ang pinuno. "Hindi posible," bulong nito. Ngunit ngumiti si Rolando. "Hindi mo ako kilala." Sa isang iglap, sumugod siya. Boom! Nagbanggaan ang kanilang lakas. Ang kagubatan ay tila napunit sa lakas ng kanilang enerhiya. Ang mga aswang sa paligid ay napaatras. Ang iba ay napasigaw. "Hindi ka pa handa!" sigaw ng pinuno. "Matagal na akong handa," sagot ni Rolando. Sunod-sunod ang kanilang sagupaan. Bawat suntok ay may kasamang liwanag. Bawat galaw ay may halong dilim. Sa bawat sandali, lalong lumalakas si Rolando. Ngunit ang pinuno ay hindi rin basta sumusuko. Sa isang iglap, hinawakan nito si Rolando sa leeg.
Hindi mo ako matatalo, bulong nito. Ngunit ngumiti si Rolando. Hindi ako mag-isa. Bigla niyang hinawakan ang kamay ng nilalang at isinandal ang kanyang noo dito. At sa sandaling iyon, pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan. Hindi para sirain, kundi para linisin. Isang napakalakas na liwanag ang sumabog. Kasabay nito, ang dilim ay sumigaw. Ang pinuno ay napasigaw. Isang sigaw na puno ng sakit at galit. Ano ang ginagawa mo? Sigaw nito. Tinapos ko na ang sumpa, sagot ni Rolando. Unti-unting nagbago ang anyo ng nilalang. Ang kanyang mga mata ay naglaho. Ang kanyang katawan ay nagliwanag. Hanggang sa tuluyan itong naging abo. Tahimik. Ang kagubatan ay tumigil. Ang hangin ay humina. At ang mga aswang, isa-isa, ay bumagsak. Ang iba ay naging tao muli. Ang iba ay naglaho. Ang sumpa ay natapos. Napaupo si Rolando. Hingal na hingal. Amang, mahina niyang tawag. Dahan-dahang lumapit si Obor. Sugatan. Ngunit may ngiti. Natapos mo, sabi niya. Napangiti si Rolando. Hindi po. Tayo. Tahimik silang nagyakap. Sa unang pagkakataon, ang baryo ng San Nicolas ay nakaramdam ng tunay na katahimikan. Walang bulong, walang anino, walang takot. At sa pagsikat ng araw, ang liwanag ay hindi na maputla. Ito ay malinaw, mainit, at puno ng pag-asa. Ngunit bago tuluyang matapos ang lahat, tumayo si Rolando at tumingin sa kagubatan. Amang, sabi niya, hindi po ba may natira pa? Napatingin si Obor sa malayo at sa kailaliman ng kagubatan. May isang pares ng mata ang panandaliang nagliwanag at agad ding nawala. Ngumiti si Obor. Laging may natitira, anak. Pero ngayon, handa na tayo. At sa baryo ng San Nicolas, nagsimula ang bagong kwento. Isang kwento, hindi na tungkol sa takot, kundi tungkol sa laban at pag-asa. Wakas.